Well, bilang speaker, siyempre may papel, mahalagang papel sa pagpasa ng budget na ngayon ay punong-puno ng corruption. So therefore, dapat humarap at managot din. Taliwas sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tila walang sapat na ebidensya laban kay Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa maanumalyang flood control projects. Naninindigan si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na hindi maaaring maabsuelto ang dating House Speaker sa kaso. Ayon sa makabayan lawmaker, bukod sa dating House Leader, may pananagutan din umano sina Pangulong Marcos at dating Senate President Francis Escudero. Ayon kay Congressman Tino, bahagi rin sina PBBM at Senador Escudero sa mga nagpasa ng kontrobersyal na 2025 national budget kung saan nakapaloob ang pondo sa mga questionableng proyekto kontra baha. Ang insertions at pag-aproba sa flood control ay ginawa ng House, ng Senate at maging ng Malacanang. So ang mga pinuno ng lahat ng yan, so yung Senate President, yung House Speaker, at saka yung Presidente mismo, may pananagutan dyan. Iba naman ang pananaw ng ilan nilang kasamahan sa Kamara na sang-ayon sa sinabi ng Pangulo. Sa tingin ko tama yung sinasabi ng Pangulo. No? Anong ebidensya natin ngayon kung wala yon? Yung Gutesa. Yung Gutesa nga, nag-uumpisa pa lang, meron ng falsipikado kasi yung kanyang notarization, falsipikado na. Ganito rin ang posisyon ni Deputy Speaker, La Union 1st District Representative Paulo Ortega at House Human Rights Chairperson, Manila 6th District Representative Benny Abante na naniniwalang walang record na direktang makapagtuturo kay Congressman Romualdez sa anomalya. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.